Siya'y tinukso ng Diablo. Sinabihan siya ng Diablo na magpatira pa at sumamba sa kanya. At sumagot si Jesus ng, Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kung saan ang aming natapalang naglalaman na humingi kumulang 30 galong tubig ay naging mataas na uri ng alak. Sa pamamagitan nito'y inihayag ni Jesus ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang aming pong pasasalamat kay Ginoong Felix Sablan at mga kapatid, Manuel na kapatid. Ni Jesus kay Nicodemo. Si Nicodemo ay isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo. Kung kaya isang gabi ay pagkado siyang tumulog kay Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. paano kung maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok po ba siya uli sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang panahon ng pagpapakilala ni Jesus, ang himala ng maraming huling isda at ang pagtawag ni Jesus sa apat na mga isda. sumakay si Jesus sa bangka ni Simon at ipinakiusap na ilayo ito ng kaunti. At mula doon ay nangaral siya sa mga tao na nasa pampang. Nang matapos, muli niyang sinabi kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang lambat upang manghuli. pagod at buong magdamag na walang nahuli sina Simon at mga kapatid niyang si Andres. Ngunit biglang sumunod dahil sinabi ng Panginoon. Pagaling ni Jesus sa biyanan ni Pedro. Mula sa sinagoga ay nagtungo si Jesus sa tahanan ni Pedro at natagpuan nakaratay sa kama at inaapoy ng lagnat ang iyanan ko. Kasama din nila noon si Andres, Santiago at Juan. Agad na nilapitan at hinawakan ni Jesus ang kamay nito at nagbilang nawala ang lagnat. Sa lalaking ito, Minsay lumuhod sa harapan ni Jesus ang isang lalaking ketomi at nagwika. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hingi po siya ni Jesus at sinabing, Ibig ko, bumalik ka. Pagpapagaling ni Jesus sa isang paralitiko. samantalang naaalis sa loob ng isang bahay sa Capernaum, may bilang isang paralitiko, ang apat na katao. Dahil sa kaling ng ikinig, ay hindi nila ito mailapit kay Jesus. Kung kaya pinatbak nila ang bubong at saka ihugos ang paralitikong nakarakay sa kanyang higaan. Namangha si Jesus sa kanilang pananalo, kaya sinabi sa paralitiko na, Anak, ipinakatawag na ang mga kasalanan mo. Ang pagtawag ni Jesus kay Mateo. Nakita ni Jesus na nakaupo sa pangingilan ng buhis si Levi at sinabihang sumunod ito sa kanya. Ginawa agad ito ni Levi at iniwan ang lahat. Sa tahanan niya ay naghandog siya ng isang piging. Pangaral ni Jesus sa bundok ng ang mapapalad. Sa sermon ni Jesus sa bundok ay makailang ulit niyang sinabi ang mapalad kayo. Kay Jesus, ang mapalad ay ang mga dukha, ang mga inaapi, ang mga tumatangis. Subalit sa mundo, ang mapalad ay ang mga mayaman, makapangyarihan, at mga humahalakhak. Hindi ito ng mga hulugan na kayo kanya. Mapalad kayo kapag Samaritana. Ang pangangaral ni Jesus sa isang Samaritana.
Isang tanghaling tapat, napagod si Jesus, umupo at nagpahinga doon sa tabi ng balon ni Jacob. May isang Samaritanang dumating upang umigip at tinanong ni Jesus kung maaari siyang makiinom. At sa ang pagpapatawad ni Jesus kay Maria Magdalena. Nabanggit sa Ebanghelyo ni San Lucas na si Maria Magdalena ay isa sa mga kababaihang pinagaling ni Jesus sa kanilang karamdaman. At nabanggit din na wala sa kanya ay 7 demonyo ang pinaalis ng Panginoon. Galing ni Jesus sa lalaking lungkot sa Bethesda. Sa Jerusalem ay may deposito ng tubig na kung tawagin ay Bethesda. Natitipon sa paligid noon ang maraming may sakit na nag-aabang na gumalaw ang tubig. Sa paniniwalang ang unang lumusong matapos gumalaw ang Tagpong ito. Ang pagpapus sa babaeng inaagasan ng dugo. Habang naglalakad at sinisiksik ng mga tao, isang babae ang lumapit sa likuran ni Jesus upang hipuin ang palamit ito. At pagkakay tumigil ang kanyang pagtulog. ang pagpapagaling ni Jesus sa anak ni Jairo. Isang pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Jairo ang kabilang sa mga nakikipagsisikan upang makalapit kay Jesus dahil kamamatay lamang ng kanyang anak na babae. Nalaman ito Kay Jesus. ni Jesus sa tubig. Minsang magtatakip silim na pinauna ni Jesus ang mga alagad sa Capernaum sa pamamagitan ng pagtawid sa lawa ng Galilea sakay ng isang bangka. Minsan ay dinala kay Jesus na isang lalaking bini at upal upang gamutin. Inilayo niya ito sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga taingan nito. Pagkatapos ay lumura at hinipo ang hila nito. Jesus ng susi ng langit kay Pedro. minsan tinanong ni Jesus ang mga alagad kung sino ang anak ng tao sa pag-aakala ng mga tao. Sumagot si Simon Pedro at sinabi si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hayaan ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Matapos limatin ang mga susi ng langit kay Pedro, sinimulan na ipaalam ni Jesus sa mga alagad na dapat na siyang magtungo sa Jerusalem upang magbata na maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at sa kanilang ipapapatay dahil sa pinigilan sa Iyon ni Jesus sa bundok ng Tabor. Isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok. Samantalang naroon, nagkita ng tatlo.
sa tahanan ni Marta at Maria sa Betania. Si Jesus ay malugod na tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Samantalang naghahanda, naupo ang kanyang kapatid na si Maria sa harapan ni Jesus at nakinig sa kanyang itinuturo. Nagpili si Jesus na kung mananalangin ay huwag tumulad sa mga mapagpaingaw na ang hangarin ay makita lamang ng mga tao na sila'y nananalangin. Minsan may nagbalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga Galileo habang naghahandog sa Diyos. Nais silang malaman kung ang uri ba ng kanilang pagkamatay ay katumbas ng mga kasalanan ng kanilang ginawa. Jesus sa babaeng buo. Habang nagtuturo si Jesus sa sinagoga, araw ng Sabat o araw ng pagmamahinga noon, tinawag niya ang isang babae upang pagalingin. Ito'y hukot na hukot dahil 18 taon na ang pinanganahanan ng masamang espiritu. Muli, Haga ng kalibugang anak. Ang talinghagang ito ay tumatalakay sa isang ama na may dalawang anak. Ang bunso, habang nabubuhay pa, ang ama ay kinuha na ang mga manahi at nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Papala ni Jesus sa mga bata. May mga nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ibalon niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagsabihan at sinuway sila ng mga alagad. Kung kaya nagalit si Jesus at nagsabi, Pabayaan niyong lumapit sa akin ng mga bata. Pangalan ni Jesus sa binatang mayaman. May isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus at tinanong kung anong dapat gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus na kailangan niyang sundin ang mga utos at inilahad ni Jesus ang 10 utos ng Diyos Ama kay Moises. Ang babaeng nahuling nakikiapit. Minsan dinala kay Jesus ng mga eskriba at pariseo ang isang babaeng hindi napangalanan na nahuling nakikiapit. Sinubok ng mga ito si Jesus at tinanong kung ano ang palagay niya sa kautusan ni Moises na dapat batuhin ang babae hanggang sa mamatay. Sumulat si Jesus sa lubi, ngunit Galing ni Jesus sa lalaking bulag. Minsan may nakasalubong na bulag sila ni Jesus. Tinanong siya ng mga alagad kung sino ang nagkasala upang ipanganak iyon sa ganong kalagayan. Sumagot si Jesus, Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Sa Jericho ay may isang mayamang pinuno ng mga publikano
na nagngangalang Sakeo na napakatanda. Kaya umakyat siya sa puno ng sikogoro upang makita si Jesus. Nakita ni Jesus si Sakeo at pinutosang bumaba mula rito dahil nais niyang tumuloy sa tahanan nito. Si Jesus, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Kay Lazaro. Pagdating ni Jesus sa Betania upang pagaling si Lazaro, ay naalaman niyang 4 na araw na itong patay. Nang nakita niya ang mga kapatid na sila Marta at Maria, ay nahambal siya sa kanilang kalagayan. Diyos at sigaw. Lazaro, lumabas ka. At lumabas na si Lazaro na nabubulubutan ng ayong pangbibig ang buong katawan at may panyo sa mukha. Ang pagpubuhos kay Jesus ng pabango ni Maria ng Betania. 6 na araw bago magpaswa ay nagtungo si Jesus sa Betania. Siya'y muling pinaghanda ni Marta ng hapunan. At habang kasalo si Lazaro na kanyang muling binuhay, ay lumapit si Maria na may dalang mamahaling pabango. Pinuhusan niya ng 1 libra ng dalisay na nado ang mga paa ni Jesus. Pagkatapos ay pinunasan ng kanyang buhok. Noong kapitan, Pinasasalamatan din po natin ang mga nakakasama ng mga kamarero